Nakita mo ang pakikibaka ng iyong ama laban sa isang factory na mababa ang pinapasweldo, ngunit biglang inundayan ito ng saksak at nang maaabutan mo na patay na ang iyong ama ay napasigaw ka sa galit at bigla kang tinamaan ng napakalakas na kidlat. Ano na ang nangyari sa ating bidang si Sanshaka matapos siyang makakuha ng lakas mula sa kidlat at paano niya iniligtas ang mga tao laban sa kasamaan? Nagsimula ang movie kung saan ay may mga nagpuprotesta na mga worker sa isang factory upang taasan ang kanilang sweldo, pagkatapos ay pinapasok ng head ng factory ang kinatawan ng union upang makipag-usap sa kanila, kaya't natigil na ang rally. Samantala ay pinapanood naman sila ng bata na ang pangalan ay Sanshaka. Tinanong ni Sanshaka ang kanyang ama kung bakit sumali ito sa mga nagrarally at sinabi nito na kailangan ng isang tao na tumulong sa mga nangangailangan at lumaban para sa katarungan. Sinabi din niya na ang taong hindi tumutulong sa iba ay hindi makatao. Ngunit nawala naman ang mga worker na nakipag-usap sa factory. Sinubukang pigilan ng ina na pumunta muli sa factory ang kanyang asawa ngunit pumunta pa din ito, nakarating na ang kanyang amang si Rudra sa factory at pagkatapos ay sinugod nila ang mga security na nakaharang doon. Samantala ay nagpunta naman si Sanshaka at ang kanyang ina sa bahay ng mga nawawalang worker upang malaman ang katotohanan. Nagulat sila na makita nila sa loob ng bahay ang isa sa mga nawawalang worker kaya't nagduda si Dela na isa itong patibong upang patayin ang kanyang asawa. Kaya't dagli silang nagtatakbo upang ipaalam ito kay Rudra ngunit bigla naman siyang nadapa at napilay kaya't si Sanshaka na lang ang pinapunta niya sa factory. Habang nakikipag-away si Rudra ay bigla siyang pinagsasaksak ng isa sa kanilang mga kasamahan kaya't agad na namatay ito. Kaya't nadatna ni Sanshaka na patay na ang kanyang ama at nag-iiyak ito at galit itong tumayo, at hinawakan ng security shield at pagkatapos ay sumigaw ito ng napakalakas ngunit bigla siyang tinamaan ng napakalakas na kidlat, kaya't tumilapon ito at nabasag ang hawak niyang panangga, at bigla din nabasag ang lahat ng mga panangga ng mga pulis doon, at nang tulungan nila ang bata ay nakuryente silang lahat dito. Pagkalipas ng ilang taon ay sinabi ng ina kay Sanshaka na kailangan niyang bumili ng mga grocery ngunit hindi na bumalik ito. At dahil sa gutom ay nagpalaboy si Sanshaka upang makahanap ng makakain. At pagkatapos ay makikitang hinahabol ito ng mga batang kalye at nang maabutan ay sinaktan siya ng mga ito, ngunit tinulungan siya ng isang batang lalaki na si Agong. At nang magising si Sanshaka ay tinuruan siya ni Agong ng self-defense. Kinagabihan ay nagpasya sila na sumakay sa train upang pumunta sa ibang lungsod at makapagbagong buhay, dahil sa bilis at galing ni Agong kaya't agad na nakakapit ito sa mabilis na train ngunit naiwan naman ang kawawang si Sanshaka kaya't nabuhay muli ito bilang isang batang palaboy. At sa sumunod na eksena ay makikita nating lumaki na si Sanshaka at ngayon ay nagtatrabaho na siya sa isang paper factory bilang isang guard. Sinunod niya ang payo ni Agong na huwag pansinin ang mga taong nag-aaway sa kalye at ipagpatuloy lang ang kanyang normal na pamumuhay. Ngunit natatakot pa din siya sa mga kidlat kaya't nagtatago ito kapag umuulan. At sa isang party ay makikita naman nating pinag-uusapan ng dalawang ito ang tungkol kay Pencor, si Pencor na maraming naging problema sa kanyang kabataan at pinag-uusapan din nila ang pamilya nito na nasunog at kung paano nakaligtas si Pencor dahil sa pagtatago nito sa isang cabinet. Pagkatapos ay ipinakita ang isang eksena kung saan ay ipinaampon si Pencor ng kanyang uncle sa isang bahay ampunan kung saan ay sinasaktan ang mga bata, at dahil sa sobrang pananakit ay kinasabuat ni Pencor ang ibang mga bata na patayin ang mga malulupit na mga tauhan at may-ari ng bahay ampunan. Pagkatapos makuha ang mana sa kanyang ama ay tinulungan niya ang mga batang ampon. Isa ng leader ng kriminal si Pencor ngayon na kumukontrol sa mga corrupt na opisyal at in charge din siya sa isang army of orphans na sinasanay bilang mga killer. Nagplano siya upang makontamina ang mga supply ng bigas upang maapektuhan ang mga buntis na mga ina. Pagkatapos ay nag-release ang legislature ng isang antidote na hindi pa naa-approve kaya't hiniling ito ng mga tao na ilabas na upang magkaroon ng gamot. Kaya't nahati ang parliament sa dalawang faction dahil sa hindi nila pagkakaunawaan. Ang isa ay pinangunahan ni Pencor at mga kaibigan nito na laban sa antidote, habang ang isa naman ay pinangunahan ng isang mambabatas na si Ridwan at ang kasamahan nito na si Durga na sang-ayon upang ipamahagi ito. At habang nasa party ay nakipagkamay si Pencor kay Durga ngunit tinanggihan siya nito kaya't lalong nagalit si Pencor. At nang pauwi na si Durga ay kinuha siya ng mga tauhan ni Pencor pati na ang kanyang pamilya at walang awa silang pinaslang. At sa sumunod na eksena ay nakarinig si Sanshaka ng ingay sa kabilang kwarto, kung saan ay nakita niya na sinasaktan ng mga magnanakaw ang isang babae na ang pangalan ay Bulan, kaya't dagli siyang tinulungan ni Sanshaka at pagkatapos tumakas ng mga magnanakaw ay nagpasalamat sa kanya ang babae. At kinagabihan sa kanyang trabaho ay binugbog siya ng grupo ng mga magnanakaw at pagkatapos ay inihagis siya sa labas. Pagkatapos ay tinamaan siya ng napakalakas na kidlat kaya't nagising ito, pinaghilam din ng kidlat ang kanyang mga tinamong sugat kaya't muli siyang nabuhay.
Kinabukasan ng pumunta siya sa palengke ay nakita niya si Wulan na nagpaplano kasama ang mga nagtitinda upang makaligtas sila sa mga magnanakaw. Pagkatapos ay dumating ulit ang mga magnanakaw na bumugbog dati kay Sanshoka at hinabol siya ng mga ito, ngunit ngayon ay agad silang tinalo ni Sanshoka dahil sa taglay nitong lakas ng kidlat. Napahanga niya si Wulan kaya't inaya siya nito na sumali sa kanilang pakikipaglaban ngunit tinanggihan ito ni Sanshoka, ngunit sa kasamaang palad ay sinunog naman ng isang grupo ng mga magnanakaw ang buong palengke. Kaya't napaiyak si Wulan at sinabi niya kay Sanshoka na kung ang isang tao ay hindi kayang tulungan ang mga nangangailangan ay daig pa niya ang isang patay. Kaya't muling naalala ni Sanshoka ang sinabi ng kanyang ama noon at nagpasya na itong lumaban para sa mga nangangailangan, at pagkatapos ay nagsuot na ito ng isang maskara at nilabanan ang lahat ng mga masasamang grupo sa buong lungsod. At habang nakikipaglaban ay bigla siyang sinaksak sa likuran ng isang di kilalang tao at kinuha ang sample ng kanyang dugo, ngunit hindi pa din natatakot si Sanshoka dahil alam niyang gagaling din siya kaagad ng dahil sa kidlat. Samantala ay nabalita na sa TV ang mga ina na nakararanas ng nakamamatay na sakit pagkatapos nilang kainin ang mga ibinahaging mga bigas. Sinabi din na ang magiging anak ng mga ito ay magiging masamang tao, at ang lahat ng ito ay kagagawan nila Pencor at ng kanyang mga tauhan. Samantala ay natutunan na ni Sanshoka kung paano niya makokontrol ang kanyang lightning powers, at pagkatapos ay gumawa ito ng kanyang special suit at nakipaglaban na ito sa mga masasamang mga tao sa buong lungsod. Samantala ay hinukay naman ng tauhan ni Pencor na si Aziz ang isang lugar at kinuha nito ang isang sikretong kahon. Nakipagkita si Ridwan sa iba pang mga mambabatas at sinabi nito na si Pencor ang responsable sa pamamahagi ng mga kontaminadong mga bigas, kaya't nagkasundo silang lahat upang pigilan si Pencor at humingi sila ng tulong kay Sanshoka. Ipinag-utos din ni Ridwan sa mga opisyal na ipamigay na ang mga antidote. Pagkatapos ay nagalit si Pencor nang malaman niya na napatay na si Adi kaya't sinabi nito na kailangang magkaisa ng mga orphan upang labanan ang bagong superhero dahil sa ginawa nito kay Adi, kaya't pinagpapatay ng mga ito ang lahat ng mga opisyal na hindi sang-ayon sa plano ni Pencor. At nang papatayin na nila si Ridwan ay biglang dumating si Sanshoka at iniligtas niya ito, nilapitan siya ni Ridwan at sinabing iligtas niya ang mga tao, at sa sumunod na eksena ay i-release na ng gobyerno ang mga untested na antidote. Nakatanggap ng tawag si Ridwan kung saan ay isiniwalat nito na kay Pencor pala ang factory na nagdi-distribute ng antidote. Kaya't agad niyang tinawagan ito at sinabi ang sitwasyon, ngunit bigla namang dumating si Pencor at ipinag-utos niya na atakihin ng orphan assassin si Sanshoka, at agad silang tinalo isa-isa ni Sanshoka gamit ang kanyang taglay na lakas ng kidlat. Nang aatakihin ni Pencor sa likuran si Sanshoka ay bigla siyang pinaputukan ni Ridwan, at dagling hinabol ni Sanshoka ang mga sasakyan na naglalaman ng mga antidote upang mapigilan ang mga ito, at sa tulong ng isang misteryosong babae na si Isri kaya't nagawang maabota ni Sanshoka ang mga sasakyan, at agad siyang kumuha ng isang sample nito at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang superpower upang mabasag ang lahat ng bawat bote ng fake antidote, kaya't sa wakas ay naligtas na sa panganib ang mga tao. At sa huling eksena ay makikitang winasak ng tauhan ni Pencor na si Gazul ang isang pader, pagkatapos ay inilabas niya ang sikretong kahon at pinatakan niya ito ng dugo ni Sanshoka, pagkatapos ay ipinatong niya ang ulo sa katawan kung saan ay nabuhay si Kiwiluwok, isa siyang mapanganib na medieval warrior, at sinabi ni Gazul na dumating na ang kanyang pinakamatinding kaaway na si Gundala na walang iba kundi si Sanshoka.